Alright mga kapatid, welcome back po. Magandang umaga po sa inyo lahat. May pakikita lang po ako sa inyo yung nangyayari sa atin dito sa lalong higit ka sa Senado. May mga po kasi. May nangyari ng hamunan, matapang ka, di ba? Tapos yung mga dahilan. Kasi ito yung mga kapatid. Pakikita ko sa inyo kung bakit gagalaiti itong 11, di ba? 11 senators na minority. Ito, pakikita ko yung mga dahilan kung bakit. Kasi talagang hindi na nila mapipigilan yung flood control investigation na subcommittee na itinalaga si Marcoleta, di ba? Blue Ribbon Chairman. Ipakikita ko lang. Tingnan niyo mga kapatid, ito yung mga dahilan. Tapos sa dulo may sagot tayo kung bakit yun ang mga dahilan natin. Pakikita natin yung mga sagot. Ang Senado ay dapat boses ng mamamayan. Bakit niya bubusalan? Talagang hindi na siya karapat-dapat mamuno dito. Pati nakita nyo, di ba? Yan. Mama, ipakikita naman natin ang dahilan kung bakit, di ba? Nagpupumilit sila doon sa part na yon na magkaroon ng quorum doon. Diba? Yung mga ganyang ginawa nila. Kasi dati naman, di ba? Kumbaga, sila yun, nag-walkout sila, di ba? Ginamit din ng minority yung part na yun, pero sa part na legal. Kumbaga, alam nila na hindi sila papasok. Pero hindi yung katulad nung ginawa ng minority na nag-walk out na bigla na lang lumayas, di ba? Nagsialisan. Tapos ngayon, ang gagawitin, yung taong bayan na naman daw. Kailangan na magtrabaho. Nung kayo mag-walk out anong sinabi nyo? Napanood, di ba narinig naman namin sa audio nyo? O subukan lang nila na nang walang quorum. Di ba sinabi ni Rizal Ontiveros yan at saka dito ni Mix Subiri? Wala silang quorum, di ba? O, ngayon, dahil sa wala kayong quorum, gagamitin nyo yung taong bayan na ganito. Dapat magtrabaho. Kung matapang ka, pumunta ka. Di ba? Pag kayo, pwede. Di ba? Pag sila, hindi pwede. Anong naratibo nyo? Di ba? Pansarili nyo lang. Ito yung mga senador, mga kapatid, na talagang nagpapahirap sa ating bayan. Mga senador na walang guwan. Kasi nga unang-una, ilalatag natin sa huli, yung part na yon, na yun yung dahilan kung bakit sila nagkagalaiti. Kasi ang plano nila, basang-basa sila ni SP, ni Alan Peter Cayetano, basang-basa sila, na kailangan nila magano'n kasi gusto nilang mapalitan yung mga committee sa part na yun. Dahil sa unang-una, hindi na nila mapipigilan yung Thursday Blue Ribbon Committee na isasagawa sa Senado. Na malalaman na nila, mabubunyag sila kung ilang maleta. Base doon sa, sabi nga nila, di ba, di umano, allegedly, may 6 na maleta yan si Erwin Tulfo. Na nung congressman pa yan. Pakikita naman natin yan dyan. Mamaya papakita ko sa inyo yung part na yun. Di ba? Doon sila kinakaba. Doon sila nagagagalaiti para buskahin o sabihin na naman na kailangan, di ba? Ang Senado ay tinig ng sambayan ng Pilipinas. So, gasgas na sa amin yan, mga kapatid. Yung mga idinasama nyo pa yung taong bayan pero kayo ang nakikinabang. Kayo ang mayroong mga insertion. Kaya lilitaw na yan Ito pa, mayroong papakikita mga kapatid. Yung part na yun. Ito yung sagot. Di ba mga kapatid? Ito yung sagot kung bakit sila nagkagalaiti. Kung bakit sila na naaligagana kasi nga hindi na nila mapipigilan yung Thursday hearing ng Blue Ribbon Committee, subcommittee ni Rolando Marcos. Ito, tingnan nyo mga kapatid. Yan yung dahilan kung bakit sila nagkakaganyan. Hindi na sila mapakali. Lilitaw na po kasi ang totoo. Wala na pong takipan dito. Kung dati sila ang namumuno kaya nilang pagtakpan, wala silang tinatawag na mga personalidad na itinuturo. Ngayon, hindi na po yan. Kaya ganyan sila ngayon. Nagkukumahog. Gagawin ang lahat
para ano? Para mapigilan base doon sa sinabi ni SP, di ba? Alan Peter Cayetano, na gagawin nila ang lahat para mapalitan yung mga committee. Kaya sila, ang kagandahan nga lang mga kapatid, di ba? Yung hindi nila pagsipot sa Senado, ay alam nila. Alam, maging ng minority, alam nila na talaga hindi, after nung arrest kasi ni Jinggoy, after nun, hindi sila pumasok. Pero iyo'y nakabase sa tamang rules o sa tamang batas na ginawa nila. At alam nila na nagpaalam sila, base doon sa napanood natin, na hindi sila papasok talaga. Pero ginagamit na naman ng mga ito. Yung mga mga senador na to, yung nagpapahirap sa ating bayan, ginagamit na naman nila yung salitang taong bayan. Pero ang totoo, kayo nagpapahirap sa taong bayan. Sabi nga ni Senator Pwede kaya, di ba? Huwag kayong magpa-11 sa 11. Unsihan na to di ba? Lilitaw na kung sino ang mayroong mga mali-maleta na base doon sa inilabas na datos nung congressman pa siya. Tsaka tingnan mo mga kapatid nung panahon na nasa radio station pa yan, paano niya murahin niya di ba? Hontiveros. Paano niya murahin si Pangilinan? Mga walang daw. Wala daw alam sa batas. Lumagsilayas niya. Ganyang katindihan. Pero ngayon, tingnan kung gaano ka-epokrito. Kasama niya na yung mga pinagkagaganyo, mga pinagbumura niya nung nasa programa pa siya. Nakita naman na marami ng mga kapanood yan. Yun ang dahilan mga kapatid. Kung bakit gusto nilang may pahamon-hamon pa. So sa mga pinapaliwanag ka po, Rabi Tulfo, na sa Dingge Bayan tungkol sa flood control. Kaya dapat yun po. Kaya magkakalitawan na. Yung si Erwin Tulfo, di ba? May 6 na malita rin nakarating. Ganun yan katindi. Nagmamalinis. Gagamitin ng taong bayan para sa kanilang sariling kapakanan. Para hindi, base doon sa sinabi ni SP, para hindi matuloy o makuha nila yung mga committee sa part na yun. Kaya hindi sila talaga. Pero yung bagay na yun ay nasa tamang pamamaraan na ginawa ng majority. Kumpara doon sa ginawa nilang biglang walkout. Tapos sasabihin, magtrabaho na. Ba't na kayo mag-walkout? Nagtrabaho ba kayo? Naisip nyo ba yung salitang magtrabaho kayo? Di ba nagsilabasan kayo? Diba? Tapos sasabihin, ang Senado ay tinig ng sambayan ng Pilipino, sabi ni Hontiveros. Pero nung magkaroon ng attack sa Senado, nasaan kayo? May narinig ba kaming tinig sa inyo? Na tinig sa sambayan ng Pilipino na kundinahin nyo yung ginawa ng NBI? Wala kami narinig sa inyo. Kaya puro kayo mga ipokrito. Kayo talagang totoong nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Diba? Pag ganyan-ganyan pa kayo, puro drama kayo. Bakit? Mabubunyag na, makakalasan na kayo ng maskara sa pamamagitan ng Blue Ribbon Committee. Malalaman na sa sambayan ng Pilipino kung sino-sino ang nagkaroon ng maleta dahil ito'y bahagi na ng tamang pagtukoy ng katotohanan. Dahil wala kaming nakamit sa inyo nung kayo'y namumuno. Pampilo Lacson, ikaw ang chairman, walang napala. Ayan, drop lang kumbaga yung pinasa nilang wala mga perma. Iilan lang yung pumerma. Kasi pinipilit ito perma na. Yung pala yun ang plano niya para dalhin na sa ombudsman. Unggoy mo. Hindi nyo na po maloloko ang sambayan ng Pilipino, mga kapatid. Alam na po namin ang kaliskis nyo. Kaliskis ng Crocs. Kaliskis ng buhaya meron kayo. Iyon ang totoong pangyayari. Kung bakit gagawin nyo ang lahat para wag lang o makuha nyo lang yung mga committee sa part na yon dahil aarangkada na ang Blue Ribbon Committee. Tandaan natin mga kapatid, tingnan nyo kung sino ang totoong nagmamahal sa Senado. Bakit? Ba't ko nasabi yan? Nung time na sino? Di ba nagsialisan sila? Nung time na sinugod ng NBI ang Senado, nasaan sila? Di ba? Tapos ngayon, magdadrama na naman. Kailangan na sa magsipaso kayo. Sus, mga ipokrito kayo. Dahil kung talagang totoong mahal nyo ang Senado, hindi nyo iiwanan. Bakit? Meron kasi kayo natanggap. Base doon sa sinabing
ni Amy Marcos, may natanggap kayong chat na totoong may mangyayari. Kaya nagsialisang kayo. Yan ba totoong nagmamahal sa Senado? Yan ba yung totoong mga senador na nagmamahal sa sambayan ng Pilipino? Na tinig ng sambayan ng Pilipino? Iniwanan nyo? O tapos ngayon magdadrama na naman kayo? Huwag kami. Huwag kami. Kilala na namin ang kaliskis nyo. Mula ngayon hanggang bukas, countdown. Mga kapatid, countdown. Bukas sisimulan ang Blue Ribbon Committee. Sana nga naman, hiling ko lang, matuloy po. Dahil sa loob ng 24 oras, marami pang magaganap yan. Pero hiling ko lang, sana matuloy yung hearing po para magkalitawan na yung mga talagang totoong nakatanggap ng maleta na pera ng sambayan ng Pilipino. Mga ipokrito.